Assalamualaikum and good day. I am Ari Salam from Group 13. My topic are Section 121 to Section 125. Section 121. Who may exercise? The power of local initiative and referendum may be exercised by all registered voters of the provinces, cities, municipalities, and barangays. It means that lahat ng mga registered voters sa mga provinces, sa mga lungsod, municipality at mga barangay ay may karapatang makilahok sa mga proseso ng paggawa o pagtanggi ng isang batas sa kanilang mga lokal na pamahalaan. Next is Section 122, Procedure and Local Initiative. Letter A. Kailangan daw ng minimum na bilang ng mga botante para makapagpasa ng panukala sa sanggunian, 1,000 para sa mga provinces at cities, 100 naman para sa mga municipalities, at 50 naman para sa mga barangay. So, sila yung mga pipirma sa mga petition para sa pagpapanukala ng isang ordinance or bagong batas o pagbabago sa mga lumang batas. Letter B. Kung walang aksyon ng mga sanggunian sa loob ng 30 days, pwedeng gamitin ng mga proponent ang initiative. Ibig sabihin ay direkta na silang magpapapirma at magpapaplebiscite para sa mga naaprubahan ng taong bayan. Letter C. The proposition shall be numbered serially starting from Roman numeral 1. The COMELEC or its designated representative shall extend assistance in the formulation of the proposition, which means na yung mga panukala daw ay bibigyan ng serial number at tutulungan ng mga COMELEC sa mga proseso. Letter D. Two or more propositions may be submitted in an initiative. Letter E, may limited days daw para sa pagkolekta ng mga pirma. 90 days para sa mga provinces at cities, 60 days para sa municipalities at 30 days naman para sa mga barangay. Letter F, ang petition ay dapat na pirmahan ng election registrar or sa kanyang kinatawang kasama rin ang mga representative ng proponent, representative ng sanggunian, or pwede rin maglagay ng maraming signature station. Letter G, pagkatapos ng binigay na panahon, COMELEC ang magse-certify kung sapat na ba ang pirmang nakolekta. So kung kulang, talo o defeated ang panukala. Letter H, if na-obtain nila yung mga required number ng signature is magsiset ng date yung mga COMELECs para sa initiative during the proposition. So magsasubmit sila ng mga registered voters sa mga local government unit concerns for their approval within 60 days from the date of certification by the COMELEC as provided in subsection G hereof in case sa mga provinces at cities, 45 days in case sa mga municipalities naman, 30 days naman para sa mga barangay. So, ang initiative shall then be held on the date set after which the result thereof shall be certified and proclaimed by the COMELEC. Next is Section 123, Effectivity of Local Proposition. Kapag naaprubahan na ng majority ng voters is magiging effective ito ng 15 days pagkatapos i-certify ng COMELEC. Kung hindi naman ito nakaabot sa majority is talo or defeated ang proposition. Next is Section 124, Limitations on Local Initiatives. Letter A. The power of local initiative shall not be exercised more than once a year, meaning is pwede lang mag-file ng initiative sa isang beses isang taon. Letter B. Initiative shall extend only to subject or matters which are within the legal powers of the sanggunians to enact. Or pwede lang ito gamitin para sa mga bagay na may saklaw ng kapangyarihan ng sanggunian, hindi pwede kung sa national level lang ang mga issue. Letter C, kung bago pa man magka-initiative ay inaprubahan na ng sanggunian at ng mayor or local chief executive ang mga panukala. So, automatikong makakansela ang mga initiative. Pero kung ayaw ng proponent sa ginawa ng sanggunian, pwede silang mag-file muli ng initiative. Next, Section 125, Limitations upon Sanggunian. So, kung ang isang ordinance ay naaprubahan directly mismo galing sa taong bayan, ay hindi pwedeng baguhin, i-reappeal o i-modify ito ng sanggunian sa loob ng 6 months para sa mga provinces, cities, or municipality. And 18 months naman para sa barangay. So pagkalipas ng panahon na ito is pwede na nilang baguhin kung may 3/4 vote ang lahat ng miyembro ng sanggunian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Once again, good day to each and everyone, especially to you, sir. Good day po. So this is the continuation of our first reporter
Mr. Aris. So, in Section 126, Section 126 defines a local referendum in the Philippines as the voters' driven process to approve, change, or reject local laws ordinances passed by the Sangguniang Local Council. So the COMELEC Commission on Election oversees this, setting deadlines 60 days for provinces, cities, 45 for the municipalities, and 30 days for barangays, after which they certify the result. So, sa Section 126, dito yung process kung saan ang mismong mga voters ang magde-decide kung i-approve ba or renew or reject nila ang isang ordinance na ipinasa ng sanggunian or the local council. So, ang ibig sabihin, ang masusunod pa rin ay ang taong bayan or the mamamayang Pilipino. So, sino ba ang namamahala dito? So, ang namamahala dito is the COMELEC or the Commission on Election. So, kapag naipasa na ang petisyon para sa referendum, ang timing or estimate time ng mga COMELEC para isagawa ito is for the province or the cities, meron tayong 60 days. Sa municipalities naman is meron tayong 45 days and 30 days for the barangay. So, after matapos ang botohan, COMELEC pa rin ang mag-certify ng resulta. So, paano naman ito na isasagawa or nasisimulan? Nagsisimula ito kapag may petisyon na pirmado ng sapat or enough na bilang ng registered voters sa isang lugar. For instance, in the province or the lungsod, kailangan nasa 30 or kailangan nasa 10% na registered voters ang dapat na register doon, verified. At dapat may nakapirma na voters mula sa bawat district or the barangay. So, depende na lang din sa lugar. So, after this, pag enough na ang pirma, ang COMELEC is gagawa or sila yung magpa-process ng referendum. So, ano naman ang pwedeng maging outcome nito or the result? So, in referendum, meron tayong possibility na approve ng mga botante ang ordinance, baguhin ang ilang bahagi nito or baguhin ang ilang bahagi ng ordinance, or the third is the alisin or repeal ito ng buo, kung saan or the at the last is kung ano ang napili ng voters, yun ang masusunod. Okay, sa Section 127. Section 127 is the authority of courts. Nothing in this chapter shall prevent or preclude the proper courts from declaring null and void any proposition approved pursuant to this chapter for violation of the Constitution or want of capacity of sanggunian concerned to enact the said measure. So, sinabi dito sa Section 127 na kahit aprobado ng mga tao ang isang ordinance sa pamamagitan ng initiative or referendum, pwede pa rin itong ipawalang bisa ng korte kung first is lumabag sa Constitution o lumagpas sa kapangyarihan ng sanggunian na gumawa nito. So, halimbawa sa Pilipinas, sa Tono v.
sa crates, may mga ordinance na regulate ng pangingisda. And then, binasura ng korte dahil lumampas sila sa kapangyarihan ng LGU or di nasasakupan ng LGU. So, next is Basco si Basco V. Pagor nagkuhan din siya, gawa rin siya ng initiative. So, nagkuhan siya na doon na may ordinance sa Manila laban sa casino. So, inideklarang void dahil kontra sa national law. So, ang bottom line nito is kahit gusto ng maraming tao, kung illegal o wala sa power ng LGU, pwedeng invalidate ng korte. We have the book 2, the local taxation and fiscal matters. Title 1, Local Government Taxation, Chapter 1, General Provision. So first is the section 128, which is include that in section 128 it is the scope the provision herein shall govern the exercise by provinces, cities, municipalities, and barangay of their taxing and other revenue raising power. So, sa section 126, itinakda ng section 128 rather, na ang book 1 ng Local Government Code ang magbibigay ng mga patakaran kung paano makakolek ng tax at kita ng mga LGU. So, ang perang makokolekta nito ay para sa kanila bilang bahagi ng local autonomy. So, ang key points ng section 128, which is the governing law, kung saan itong section na to ang nagsiset ng rules para sa local government, taxation at revenue generation. So, kung ano ba yung scope? So, ang scope is applicable siya sa lahat ng local government units sa Pilipinas, provinces, cities, municipalities, at barangay. So, ano bang purpose nito? So, ang purpose nito is para ma-strengthen ang local autonomy sa pamamagitan ng pagbibigay sa LGU ng sarili nilang financial resources. So, yun na nga, ang taxes, fees, at charges na nakokolekta ng LGU ay generally napupunta sa kanila. So, let's proceed to section 129. So, in section 129, it is the power to create source of revenue. Each local government unit shall exercise its power to create its own sources of revenue and to levy taxes, fees, and charges subject to the provision herein consistent with the basic policy of local autonomy, such as the taxes, fees, and charges shall occur exclusively to the local government unit. So, ang key aspect of the section 126 is first thing is empowerment, which in this, binibigyan ng power ang mga LGUs na gumawa ng sarili nilang revenue resources para hindi sila masyadong umasa sa national government funds. So, next is the taxing authority. So, pwede silang let's say, magpataw ng taxes, fees, at charges. So, ang exclusivity ay lahat ng revenue na makokolektan nila ay mananatili sa LGU. So, the fourth is the local autonomy, which is pinapatibay nito ang local autonomy dahil sila mismo ang magmamanage ng kanilang finances. And then, last thing is the foundation for local codes. Ito yung legal basis kung bakit pwedeng gumawa ng LGUs ng sarili nilang revenue codes. Halimbawa sa 2025 Local Revenue Code of the Municipality of
patnogong. So last is the section 130 rather. So in section 130 is the fundamental principles. The following fundamental principles shall govern the exercise of the taxing and other revenue raising power of local government units. Number 1, the taxation shall be uniform in each local government unit. So number 2 is the taxes, fees, charges, and other imposition shall be equitable and based as far as practicable on the taxpayer ability to pay. Number A, B, be live and collected only for public purposes. C, not be a justice exercise, oppressive, or confiscatory. D, not be contrary to law, public policy, national economy policy, or in restraint of trades. The collection of the local taxes, fees, charges, and other impositions shall in no cases be let to any private person. Number 4, the revenue collected pursuant to the provision of this code shall inure solely to the benefit of and subject to disposition by the local government unit, levying the taxes, fees, charges, or other imposition unless otherwise especially provided herein. And 5, each local government unit shall as far as practicable involve progressive system. So sa section 133 we have the key principles. Number 1, uniform. Dapat pantay-pantay ang buwis sa bawat LGU. So, equity. Meron tayong equity. So, ang buwis, fees, at charges dapat patas at nakabase sa kakayahan ng taxes ng magbayad. So, we have the public purposes. Ang buwis o ang fees ay dapat pang public purposes lamang. So, ang next is the jurisdiction. So, ang buwis or fees ay dapat kolektahin lang sa loob ng teritoryo ng LGU. So, non-oppression. Hindi dapat maging unjust, excessive, oppressive, o confiscatory. So, dapat meron ding legality. So, dapat legal at hindi labag sa batas or public policies, national economy policy, o nakakaapekto sa trade. And we have the no private collection. So, hindi pwedeng ipakolekta sa private person ang local taxes, fees, at charges. So, in sense, ang principle na ito ay para siguraduhin na ang buwis ng LGU or ang buwis sa LGU ay fair, legal, at para sa public needs. At lahat ng taxes na pare-pareho ay kakaroon ng pantay-pantay na trato. So, yun lang po ang aking report. Shukran and wassalam.